Hindi Mio, hindi Click, at mas lalong hindi Bergman Street. Ito lang naman ang isang scooter na ipilang tapat sa mga motor na nabanggit. De kalidad, maaasahang brand na pinagkakatiwalaan ng Kawasaki pagdating sa mga smaller displacement cc nila. Ito ang Modenas Brusky 125. Ano ang meron sa motor na ito? Bakit mo kukunin ngayong taon? Tara, isa-isahin natin to. Sinasalamin ang ganda ng gabing sariwa. Hindi nagmamadali sa bawat paginto. Pinagmamasdan ng bawat kurba at kanto. Ramdam ang bawat tibok ng makya sa ilalim. Sa bawat pag-apakila lalong lumalim. Mula sa bintana tanaw ang mga ilaw. Sa bawat iskinita tayo ay sumasayaw. Walang ibang hanap kundi ang kalayaan. Sa bawat pag-andar ng ating sasakyan. Silid sa gitna ng lungsod, saan man mapadpad ay Boss Motovlog. Itong nakikita nyo na Brusky 125 sa harapan nyo mga boss, bagong kulay na po ito ngayong season na to, ngayong taon. Kung hindi nyo natatanong, tatlong kulay po ang unang inilabas nito. Way back August 30, 2024. Mga 2 taon na rin nakakaraan mga boss, ano? Mga tatlong kulay pa lang po yan. Pero ngayon, nag-a-upgrade na sila sa bagong kulay. Ibig sabihin lang, ano? Talagang nakikipag-directly competition talaga ito sa mga big brands dito sa Pilipinas kagaya ng MIUI 125, Honda Click, at sa Suzuki na Bergman Street. Para sa kaalaman nyo lang mga bossing, ano, ang Kawasaki Philippines po ang distributor nitong Modenas Brusky 125. Na ang Modenas naman po sa Malaysia, yan po ang gumagawa ng mga Kawasaki small displacement cc nila. So wala na pong ginagawa ang mismong Kawasaki ng mga smaller displacement cc, mga big bike na lang po ang ginagawa ng Kawasaki. Pero para magkaroon sila ng segment para sa mga small displacement cc, nandyan po ang Modenas para gumawa sa mga motor nila. At kasama nga po itong Brusky 125 sa ilan pa at marami bang mga motor na ginagawa ng Modenas sa Malaysia. 2022 pa meron itong Brusky sa Malaysia, 2024 lang nagkaroon dito sa atin sa Pilipinas. Para syempre makipagkompetensya na rin sa mga naglalakihang brand kagaya ng Honda, Yamaha, Suzuki dito sa Pilipinas na alam niyo naman, pagdating sa mga scooter, number 1 po yung mga motor na yan, ano? At halos dekada na rin pong meron yan at matagal na rin po huling naglabas ang Kawasaki ng kanilang mga scooter. Way back 2006 pa po. Ang huling labas nila is yung Kawasaki Curve 125. Hindi na po nasundan yon. Dahil nga mula noon hindi na rin po sila gumagawa ng smaller displacement cc, mga big bike na lang po ang mga sumisikat sa kanila at yun na lang po. Doon sila nakapokus, ano? At ngayon nga, nagkaroon nga dito sa atin sa Pilipinas ng Kawasaki Brusky 125 sa pamamagitan ng Modenas. Ito po'y hindi aksidente, ito po'y gusto ng mga tao na magkaroon ng sariling scooter brand ang Kawasaki dito sa Pilipinas. Kaya naman syempre, pinagbigyan ng Kawasaki Philippines yan bilang distributor ng mga Kawasaki Bajaj dito sa Pilipinas. Sila po nagdadala niya ng mga brand na yan dito sa atin. Ang Brusky 125 ay pinapatakbo ng isang 124.8cc engine, air-cooled. Ito po ay naka-fuel injected na kayang sumipa ng 9.3 horsepower. Pagka ganitong klase yung specs ng motor mo, alam mo na agad, mababa yung maintenance cost. 125cc engine na air-cooled, hindi mo kailangan magpalit ng coolant. Makakapag long ride ka nang hindi ka nag-overheat. Tamang-tama sa city driving at pang delivery riders. Pwede rin yung ganitong motor dahil meron siyang gulay board, marami kang mailalagay. Yung ganitong scooter mga bossing, design talaga yan for Asian. Yung mga tipong pamamalengke mo, pang sundo sa eskwela, pang sundo sa jowa, at kung minsan mapasarap, mapapalayo ka ng konti sa mga diretsong daanan. Wag lang sa mga lubak o off-roading dahil mababa yung lokasyon ng makina nito. Hindi siya design para sa mga bundok. Kumbaga, kahit mapalayo yung biyahe mo, hanggat may kalsadang lalapatan ng gulong nito, aandar at aandar to mga bossing. Mababang maintenance cost in the sense na hindi mo kailangan magpalit ng coolant. Bola lang, belt,
gulong, brake pads, yan lang ang kalimitang pinapalitan sa motor na ito na kailangan mong i-maintenance. Syempre, number 1 po ang langis na hindi dapat matuyuan dahil nandyan po ang buhay o yan ang pinakadugo ng makina ng motor mo para tumagal ng 10 taon, 20 years pataas, basta't maayos ka magpalit o mag-maintenance ng langis. Sundin mo lang instruction o yung nasa manual kung kailan ka magpapalit ng langis, kung every 1,500 ba o 1,000, depende po yan, ano. Tapos aralin mo rin kung paano magpalit ng langis, hindi ka na pupunta sa kasa, no? Nakakatipid ka na sa maintenance, nakakatipid ka pa rin sa labor, no? Sa mahal ng gas ngayon, kailangan talaga yung motor na bibilin mo, kailangan nakakatipid ka na. Ang ilaw ng Brusky 125 ay gumagamit ng LED lamp, LED turning lights na rin, pati yung mga daytime running light niya nagsisilbing kilay. LED na po yan. Kung titingnan mo sa likod, ganun din, LED na rin, kaya mas maganda, mas power efficient. At pansin ko lang sa mga LED, mas maliwanag siya kahit sa umaga, compare mo sa mga dibumbilya, mga boss. Hindi mo kailangan kumambyo sa scooter na ito. Ito po ay automatic, So piga ka lang ng piga ng cambio mo, hindi mo na kailangan magpalit ng mga gearings kagaya ng mga manual. Ang maganda sa mga automatic scooter na kagaya nito, makukuha mo dito yung komportable ka sa pagmamaneho. Wala ka na kasing iisipin piga ka na lang piga, tapos navigation, ganun lang. Napaka-convenient niya, kumbaga mas maalwan siya kahit mga babae, mga newbie rider na nagsisimula o kahit yung mga may edad na kayang-kayang imaneho ito kahit nga disabled, isang paa lang na mamaneho to At ang advantage nito over sa manual, ito po ay less vibration dahil gumagamit po ito ng belt. Hindi po siya gumagamit ng dekadena, which is kumbaga yung vibration mas malakas kumpara sa belt. Smooth lang po ang transition ng power. Kaya lang nila sinasabi na ma-vibrate daw yung ganitong automatic dahil po yun sa setting ng bola. Kumbaga kulang ng lubrication yung bola, hindi mo nalagyan ng grasa o nilagay mo na dry yung bola mo na nagko-cause ng pagbabibrate ng motor mo. Pero kung nalagyan mo ng grasa yung bola mo, hindi mo mararamdaman ng vibration, kahit isang vibration wala. Smooth lang ang transition, tuloy-tuloy, walang palit ng gearings. Pero kung baguhan ka pa lang, huwag kang mag-alala, meron kang 2 taon para gamitin yung motor mo at alamin yung mga basic maintenance gaya na sinasabi ko na bola, pagpapalit ng belt, at pagbabaklas ng panggilid mo para ikaw na rin matuto mag-maintenance sa sarili mong motor. Natututo ka pa, mababa pa yung maintenance at alam mo yung nangyayari sa motor mo. Bakit 2 taon? Kasi yung 2 taon grace period, mga boss, yun yung pinaka-the best na gamitin mo nang gamitin yung motor mo, Intact pa yung mga bushing, makapal pa yung mga brake pads, makapal pa ang gulong. Yan yung panahon na kahit langis lang ang palitan mo, maganda pa rin yung takbo ng makina mo. Depende sa paggamit mo yan. Kung araw-araw mo ginagamit o once a week lang, syempre, magdedepende yan sa pakiramdam mo. Pero kung waldas kang gumamit at hindi ka maingat, barubal ka, baka buwan lang po, kakatok na sa'yo yung motor, lalo na kung hindi mo pa pinapalitan ng langis. Pero kung maayos ka mag-maintenance, kahit 20 years na yung motor mo, mga bossing, parang bago pa rin ang manakbo yan dahil pinapalitan mo ng mga pyesa na kailangan, lalo na sa mga napupudpod, kagaya ng gulong, brake pad, yung mga bushing, yung mga bearing. Mararamdaman mo yan pag hindi ka na komportable, lalo na pag ginagamit mo yung motor mo. Meron parang mali pag minamaneho mo yung motor mo kahit hindi mo pa alam kung anong klaseng parts yung sira ng motor mo, mararamdaman mo yan. Parang pagigitara lang yan, pag tinipa mo wala sa tono. Sa halagang 75,000 to 77,000 pesos, isang variant lang po inilabas ng Kawasaki Brusky 125. Ito po yung standard version, which is makikita mo naman sa panel na to, napaka basic. Yung kanya mga buttons, mga basic lang din, walang masyadong fancy electronics. Sa susian nito, traditional na susi pa rin, hindi kagaya ng iba na keyless, may mga kung ano-ano pang baterya, na kailangan yung susi mo may baterya. Wala na pong gano'n. Susi na lang, gas and go, aalis ka na. Wala masyadong fancy electronics. Kung gusto mo na additional safety, magbaong ka ng kadena, ipadlock mo yung gulong. Disc brake ang harap, drum brake naman po ang likurang preno, at maganda rito, meron pa rin siyang kickstarter na gustong gusto ng mga karimitan bumibili ngayon para makasigurado daw pagka nalobat yung baterya, papadyakan po nila. Pero actually sa panahon ngayon, sa totoo lang, yung kickstarter po is hindi na po kailangan yan, lalo na sa mga fuel injected na motor. Pag-usapan natin sa ibang video, particular dito sa kickstarter, kailangan ba o hindi. Pero itong Brusky 125, ang motor na ito sigurado, at maire-recommend ko sa inyo, this is a highly recommended scooter na pwede mong mabili ngayon sa Philippine market.